Apat ang patay habang siya sugatan sa pamamaril sa isang high school sa Georgia sa Amerika. Ayon sa otoridad, nagpaputok ng baril sa loob ng paaralan ang 14 na taong gulang na estudyante. Agad naman sumuko sa mga otoridad ang suspect na nahaharap ngayon sa kasong murder. Inaalam pa rin ng mga otoridad kung paano nakuha at nadala ng suspect ang baril sa paaralan. Nasa 25 ang patay dahil sa matinding pag-ulan at pagbaha sa southern India. Ayon sa otoridad, halos 4,000 individual ang ni-rescue sa Telangana at dinala sa mga relief camp. Nagpalipad pa rin ang Indian Air Force ng higit 200 rescue officers at nakapaghatid ng 30 tonelada ng emergency aid sa Telangana at Andhra Pradesh State. Naniniwala naman ang mga eksperto na climate change ang dahilan ng mga malakas na pag-ulan. Sinampahan ng kasong kriminal ng Estados Unidos ang lider ng grupong Hamas at iba pang matataas nitong opisyal. Bunsod dito ng kanilang pagplano, pagsuporta at pagsasagawa ng pag-atake noong Oktubre ng nakaraang taon. Ayon kay U.S. Attorney General Merrick Garland, ang mga kinasuhan ay mayroong mga armas at may suporta mula sa gobyerno ng Iran at Hezbollah. Iniimbestigahan ngayon ng mga scientists sa Mexico ang pagkamatay ng daan-daang loggerhead sea turtles sa mga nakalipas na taon. Ayon sa conservation group na Sea Shepherd, ang mga loggerhead sea turtles ay magsasagawa ng isa sa pinakamahabang transoceanic migration ng alinmang marine vertebrae mula sa mga nesting areas nito sa Japan hanggang sa mga dalampasigan ng Mexico. Mula 2018 hanggang 2020, aabot sa 500 hanggang 1,000 pagong ang naiulat na namamatay kada taon sa Mexico dahil sa iligal na paggamit ng bottom gill nets. Ang mga loggerhead sea turtles ay kabilang sa mga vulnerable species na nangangahulugang nasa mataas na panganib ang pagkaubos. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.